Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pulong kanina kaugnay ng problema sa pagkontrol sa baha. Pinababantayan ang Metro Manila na isinayalim sa state of calamity. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Malala ang baha sa Metro Manila dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. May ilang abot leeg ang tubig dahil sa tindi. Inilagay sa state of calamity ang buong Metro Manila. Pinag-usapan ito sa situation briefing sa National Risk Reduction and Management Council na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. This is because talaga hindi maganda ang flooding dito, ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Navotas, like in Malabon, these are all these places that mababa talaga sa dagat yan, kahit lagi nababaha. Nasira pa yung flood control natin. I was looking at the standby funds and people. Sabi ng Pangulo, importante ito para hindi maantala ang pagtugon sa epekto ng bagyo. Yung pagdeklara ng state of calamity, it's also to access funds, para makapag-access na sila ng funds. Kasi nauubos na yung kanilang emergency na reserve, kukuha sila sa national. Sa report ni DILG Secretary Benher Abalos, lumalabas na lubog sa baha ang 80% ng Malabon at 60% ng Navotas at Valenzuela. Ito po ay dahil yung kanilang flood control ay na-damage po, na tinamaan ng isang ship. So it exacerbated, tapos nagkaroon pa tayo ng tubig po ngayon. Patuloy din daw ang monitoring sa Marikina na nasa critical level. Dahil sa lakas ng ulan, nagpakawala ng tubig sa Ipo at Binga Dam. Kahit anong gawin mo. Utos ng Pangulo, siguruhin na naabisuhan ang mga residenteng maapektuhan sa pagpapakawala ng tubig. Magpadali rin daw ng mga sasakyan para matiyak na ma-evacuate ng maayos ang mga apektado. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, higit 400 lugar sa bansa ang lubog sa baha, 12 ang naitalang landslides at halos 100 kalsada ang hindi madaanan. Nananatili pa rin sa 8 ang nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Karina, nagdaang bagyong Butchoy at hanging habagat. 2 ang sugatan at may isa pang hinahanap. Aabot sa higit 183,000 ang pamilyang apektado o katumbas ng higit 800,000 na mga Pinoy. Nasa 9.7 million pesos na rin ang pinsala sa agrikultura, habang 700,000 sa infrastruktura at posible pang madagdagan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.